Next, first time na bibili ng bahay, ang buwanang kita ay mas mababa sa 47,855.82 kung nagtatrabaho sa NCR. Okay? Ngayon, kung sa probinsya naman nagtatrabaho sa labas ng NCR, ang ceiling is 34,685.82. Ito yung pinakamataas na sweldo. Dapat mas mababa doon para qualify. Yun talaga for PH. Okay. Next. Ito ang maganda. Hindi kasali doon ang OFW. Majority of your buyers are OFW. Hindi sila kasali doon. Ang mga overseas Filipino workers ay maaaring maging kwalipikado anuman ang kanilang kabuuang buwanang kita. O, nakahiya kayo ng maluwag. Diba? Kasi alam ko, kalimitan sa inyong mga buyers ay OFW. First time home buyer. Lahat naman ng socialized housing, isa lang sa bawat isa. Diba? So, anong gagawin? Pwedeng ipangalan sa nanay, i-member lang sa pag-ibig, pero ikaw yung payor. Pwedeng ipangalan sa anak. Diba? Meron kaming ganyang cases noon sa Victoria Plains. Alam niyo yung Victoria Plains? Socialized yung likod noon. But we did not build houses. Lote ng binenta namin noon. Yung katapat ng socialized price, which is 60,000 dati per lot. Yung iba, ipinangalan sa anak, no, sa tatay, sa nanay. Yung gustong medyo mas marami. Basta isa lang, bawat isa. Okay? Now, kailangan aktibong miyembro ng pag-ibig na may hindi bababa sa 12 buwang hulog. Hindi 24, hindi 23, but 12 na ngayon. 12 na. 12 months So, na. Hindi na at least 24 update kayo. Dati 24. No? Next, hindi higit sa 65 taong gulang, 65 sa Tagalog. Anim na po na. Pasensya ka na kayo. Medyo ako sa Tagalog. Buti nga hindi nilalima ni AI kundi hindi nyo maintindihan. No? So, higit sa 65 taong gulang sa oras ng loan application at hindi lalampas sa 70 taong gulang sa pagtatapos ng loan. Okay? May legal na kakayahang magmay-ari at magsanla ng real property. Ano yung legal na kakayahan na yon? Anong age? 18. Mas much preferred kasi 21 kasi 18 usually walang mga trabaho yan 21 yun. Student pa Okay? 18. Ano pa? Na legal? Filipino citizen. Yes. Okay. Kasi ang binibenta natin ay horizontal project. So, yung foreigner hindi pwede mag-own. Yes. Pero kung merong 40 kasi na condominium, which is hindi kami magtatayo nun pwede ang foreigner doon. Lahat ng condominium, pwede ang mga foreign or expats. No, pwede sila. Okay? No. Nakapasa sa background or credit checking at employment Kaya pala and hindi business mga ano checks. sa condo lang. So, updated ang pag-ibig short-term loan kung sakaling merong multi-purpose loan. So, walang past due. So, walang dating pag-ibig housing loan na na-foreclose, nakasanla, nabawi, no, bought back, or voluntaryong isinuko, or dasyon and pago. Okay. Ma'am, ano yun? Dasyon and pago? Hindi pago nga, pago. Yun ang Spanish ng voluntary surrender. So, yan ang term ng bangko. Kasi baka marinig nyo din sa bangko dasyon and pago. Okay? Now, walang dati kasi yung iba, nabenta ko na. Nabenta ko na yung nabili ko through pag-ibig. Qualified ba siya? Hindi siya qualified kasi hindi siya first time home buyer kahit nabenta na niya. Okay? Na-foreclose, lalo na. No, hindi pwede. Now, na-cancel na o na-foreclose. Okay? Next is, ano yung mga requirements?
Okay. For locally employed individuals, 2 copies of completely filled out housing loan application form. Okay? Proof of income, marami nakalista dito ha. Take note, marami nakalista pero any one of the following. Tandaan natin yun ha, kasi paglabas natin dito, ay ma'am, wala po siyang ganito, wala po siyang ganon. Tandaan nyo, lahat na nakalista dyan, kahit isa doon sa nakalista, pwede na. Okay? Tandaan nyo po. So, una, Certificate of Employment and Compensation, indicating the gross monthly income and monthly allowances or monthly monetary benefits received by the employee. So, isang original copy, duly signed by the authorized signatory of the employer. For system-generated CEC, the signature of authorized signatory of the employer must be reflected in the said CEC. Sino-sino dito ang mga nagsasubmit ng digital? Sino-sinong employees? Yung mga work from home. Ang VA kasi, it must be my company siya. Pero kung wala, independent siya, ibig sabihin nun, self-employed siya. Okay? So, VA, mga call center agents, no? Lahat na nagtatrabaho sa call center, work from home. Okay. Latest income tax return for the year immediately preceding the date of loan application with attached BIR form number 2316 duly acknowledged by the BIR or authorized representative of employer. May makukomment na dyan. Ma'am, paano kung walang ITR? Pwede ba? Pwede naman Eh? yung pagawa. Di ba sabi ko, any nung nakalista dyan. Okay. So kung anong meron siya or may 1 month payslip within the last 3 months prior to date of loan application with name and signature of the authorized signatory of employer. So one certified true copy. Diba? So any of that na nakalista dyan. Ngayon, next, no, may note tayo for government employees who will be paying their loan amortization through salary deduction, the original copy of 1 month payslip within the last 3 months prior to date of loan application must be submitted together with CEC or ITR as mentioned above. Okay, ano-ano nga yun? Ano-ano pwedeng gamitin? Ina-submit for a proof of income? Payslip, ITR, and CEC. Kailangan ba lahat? So, anyone. Ayan na. Mamaya pagdating sa GC, nagkakagulo sa GC ng tanong. Okay. Next. For self-employed individuals. Ano yung self-employed individuals? Sila yung may business. Okay. Iba din ang requirement nila. Kailangan doon, any of the following din, ITR, no, duly certified by BIR, kung ano yung requirement doon sa ano, yun din ang requirement for ITR. Yung mga, tayong mga salesperson, pwede ba tayo mag-loan? Pag member tayo? Yung commission basis alone? Pwede po. Kailangan yung commission voucher, 1 photocopy, or certification of commission received, 1 original copy, reflecting the issuer's name and contact details for the last 12 months. O, sino gustong mag-loan, mag-housing loan? 12 months. Yung voucher. Voucher lang ang kailangan nyo. O, di ba merong interesado dito? Di ba? Kasi yung iba, sasabi, wala kami fixed income. Paano yun? So, yung commission voucher, pwede po yun. Lahat ng income na may ITR, may proof ng income, pwede po natin isama. Rider, ang rider kasi ay, ano ba ang ano nila?
At paano ang payment nila? Kasi may company yan eh. May company nga, pwede mag-issue yung company ng okay. Pwede silang mag-member, self-employed. Pwede silang mag-self-employed. Tapos yung proof of income, humingi na lang sila kasi meron yan eh. By commission basis pa din sila. Ayun, yung voucher Gawa ng sila commission certificate of pwede. employment. Hindi, self-employed. Self-employed. Yung ibang may ID na, alam mo, nagagawa na ng paraan. May bayad kami ng tricycle driver. Ganito kasi, hindi ko alam kasi paano nag-work yung mga, yung mga riders, no? Kung sila ay employed doon sa agency, pero wala silang pag-ibig, wala silang, pwede sila mag-self-employed. And pwede mag-certify yung company na yung kinikita nila. Certification from the company. Pwede ka halimbawa ako. Basta siyang maghulog ng self-employed na. Ganito na lang, to clarify everything, kasi yung dati sa medyo niluluagan kasi sa 4PH, medyo nilulugan, yes, konti yung naka-avail. Ngayon, may meeting kami with we will bring that up. Oo. We will bring that up. Yes, marami may gusto. Tama yun, tama. Okay, so. Kasi yung tricycle driver na usok namin, how much more itong mga diba? May tricycle driver kasi. Nag-ano sila na ITR. Nagpagawa sila ng ITR. Siyempre wala. Pwede naman. Ang carpentero kasi, yung contract, pag may contract sila, basta may proof of income, tutulungan naman sila ng alam mo, ang pag-ibig ngayon, talagang sinutulungan nila para kontrata. Kung sila ang kontraktor. Ang carpenter. Kung sila ang kontraktor. Pero Yeah. sila ang Hindi. ganito Wala na lang. If you have questions about dun sa rider, about dun sa mga tricycle driver, meron kami nailusok kasi na tricycle driver. Tricycle driver kasi meron sila yung ng mga ITR. Tinulungan namin Meron sila. Anong tawag? Go to report dun Meron sa silang So, case ano namin nila talaga barangay ITR. sign. Yun. Ngayon, isulat ninyo, and then forward nyo sa amin. We will be having a meeting with Pag-ibig kasi from time to time kasi may upgrade sila. It may be this time, kung nakikita nilang konti yung borrower kasi talagang gusto nila talaga mas marami, baka i-consider nila. Okay? Ma'am, like yung ITR ma'am, kailangan ba 1 year, 2 years existing, ganun po. Paano lang po yun? Usually 2 years ang ITR Alam mo, Bago lang nag-apply ng ITR, kung pwede sila, ganun. ayaw ko kasi mag-gano kasi parang tinulungan lang talaga namin yung Financial mga statement, tricycle driver 2 years. na yun. Sinadjust lang namin kasi syempre wala silang payslip. So yung ITR nag-declare sila ng income. Nagbayad sila sa BIR. Experience namin ma'am sa ibang developer, kailangan daw naka-existing na 2 years yung nag-ITR. What if kung bago lang yun? Paano po? Hindi talaga yun. Kailangan talaga. 2 years. Oo. Ang company para makapag-loan yung self-employed kasi yung iba may mga bakery, may mga ganon. Yes ma'am. Kahit sa bangko kasi, required talaga na at least 3 years in the business. 3 years in the business. Oo. Kasi usually ang hinihingi nila pag ITR, the last 3 years. Ganun talaga yung hinihingi. Okay. Or, bank statements, original copy, or passbook, one to photocopy for the last 12 months in case income is sourced from foreign remittances or pension. Okay? With authorization from the depositor to conduct bank verification
indicating the following information: account name, type, number, opening date, depository bank, signature over printed name of depositor, and details of credit investigator from Pag-ibig Fund. For self-employed. Kahit sa bangko, pwede din yun. Okay? Now, aside, itong 4PH na to, aside from Pag-ibig, pwede din po tayo sa bangko. Pwede din tayo sa BPI. So, we are accredited with BPI. Itong ano natin, itong Yung video natin, pwede. Kung ang mga buyers ay ayaw ng sobrang haba ng process, no? Pwede rin po sa bangko. Ang maganda kasi sa BPI, 10% lang ang equity. 90% of the market value ang appraisal. So, yung mga may account sa BPI, pwede natin isuggest through BPI. So, medyo mas mababa. Ang interest rate halos pareho. 6.5 din, iba 6.25, halos pareho. Meron din silang 20, I think 20 or 25 years. Nakasuspend lang kasi ngayon yung may bahay ng na BPI kasi sa may bahay, up to 3 million ang pwedeng i-loan, and then 25,000 lang yung salary required. Kaya na nakasuspend ngayon. Nasa regular time ngayon, pero 10% lang yung equity, 90% ang loan value. Saan yan BPI. So next, for overseas Filipino worker, ito pa. If income is derived from rental payments, submit a notarized lease contract and proof of ownership of rights over property subject of lease. Isang photocopy lang yon. Ito naman yung certified true copy of transport franchise issued by appropriate government agency. Sa LGU, for tricycles. Yung mga tricycle driver, kung kanila yung ginagamit, kung sarili nilang tricycle, pwede yung certified true copy of yung franchise nila. No? And a valid official receipt, certificate of registration, 1 photocopy. So kung meron kayong clients na sarili nila, yung kanilang tricycle, pwede ito. Okay? Okay, next is ITR 1701 for fees or professional services, commissions, or services rendered for the last 12 months. Okay, so other documents that would validate source of income. Ayan no, dumuluag sa Pag-ibig. Yung huli nila, other documents that would validate source of income. Meron kaming isang classic example, akala namin hindi ma-approval. Kasi walang resibo, walang, sa BPI yun walang pero in-honor nila kasi may deposit, may bank deposit siya sa BPI. In-honor nila yung, di ba araw-araw nililista sa notebook? In-honor nila yun. It may be sa Pag-ibig, luluad na rin. Listahan ng mga Pwede na rin, client. as long as merong proof of income na pumapasok. Para yung listahan ng mga client. Yes. Yung daily income, di ba? Minsan yung sa store, di ba? Yung halimbawa, yung Nililista kagaya ng nila yung benta. tawag dito Tinanggap yung karinderya. O di ba, Ah, namiminig sila? Ang namin kasi sa BPI, di ba? Yun yung ipapakita mo na sa katunayan, may income ka nag-live. Wala na kami pag-asa no, kala namin hindi na siya ma-approve, pero na-approve. Try natin, sa meeting namin, i-bring up namin yun. Kasi sabi nila, other documents that would validate source of income. So, ibig sabihin nun, they're open to other documents. Kaya iba pa rin yung mga naglilista ka. O ito yung benta mo, di ba? Ito yung income mo. For overseas Filipino workers, kailangan natin yung employment contract duly certified by DOEA, Philippine Consular Office at host country within past 12 months. 12 months na lang ang requirement. So, employment contract. So, ECE din. Kung meron yung ano niya, yung contract pala, it must be translated, ha?
Translated yon. Okay? Kung madali naman, may mga travel agencies na nagpa-process ng translated. And then ngayon, lahat ng documents na galing doon na sinasubmit, kailangan apostille. Pag wala dito, ang borrower. Apostille or red ribbon. Consularized. Pwede na ngayong apostille kasi ang consularized, pupunta pa sila sa embassy na nireklamo nila eh. Pag apostille, yung representative ng embassy doon sa particular na lugar kung nasaan sila employed. So, other applicable documents, it may be needed. So, ito din. Bigay namin itong copy nito sa inyo. And then, one valid ID. Ayan yung mga nakalista kung anong mga ID. So, for housing-related transactions, may note dito ha, hindi po accepted ang barangay certification or barangay IDs. Okay, hindi po yun accepted. Company ID issued by private entities or institutions registered with or supervised or regulated either by BSP, SEC, or IC. Okay, so hindi po pwede yung mga ID na yun. So kung ano yung mga nakalista dyan, yung 23 IDs, yun po pwede. Isa lang po ang kailangan. Wala ka pa naman, hindi ka na tao. Pag wala ka, hindi ka na tao. Hindi pa kung ka nga eh. Okay? So, anong oras na? 11 na. Gutom na kayo, no? Kasi ako gutom na rin talaga ako. Medyo, ma'am. Mahirap intindihin ang computation pag gutom. So, anong gagawin? Kakain muna tayo. Okay. Break muna tayo. Okay. So, pwede na po. Ready na ba ang food? Hindi. Hinuhuli pa ang manok. O, trivia tayo, trivia. Alam niyo ba yung conjugation? How do you conjugate? Conjugate na lang po. Di ba ano? Anong tawag doon? It. Conjugate it. It is present. Ang past is ate. Di ba? Ngayon, paano kino-conjugate ng magsasabong ang tinaling manok? Dami alam ni ma'am. Tinola. Tinola. Sige. Paano i-conjugate? Ang present ay, di ba yung manok? Anong unang ginagawa sa manok? Tinali, di ba? O bakit mag-aalaga ng manok? Bakit magtitinali ng manok? Anong ginagawa? Sabong, di ba? Isinasabong yung manok. Di ba? Tinali, di ba? Eh, natalo ngayon. Tinola. Tinali! Tinalo! Ano kasunod? Tinola. O, tama yung sagot ko kanina, di ba? Gutom na tayo. Tinola. Sige, kakain muna tayo. Wala ko may chicken na. Ang corny ni Maru. Hirap na hirap mag-conjugate. Kakain na tayo. Isa natin. Tingnan natin kung anong kumain. Diyan na, ay, ang daming manok. Dalawang manok. Oh, grabe. Thank you. Oo nga, lalaki. Enjoy your meal. 2 pieces yan. Thank you. Ang dami. Nagulat nga rin ako. Ay, paborito ko pa yung napapunta sa akin. Oh. Pakpak. Diyan na. Wala po naman. Pero maiinihapon.
Right. That's it. Thank you, Lord, for the food. Guys, kain na kayo dyan. Ayun, mga tissue kay Ito yung kanya. Hi! Thank you. Gusto ko talaga to, yung pakpak. Favorite ko yung pakpak. Thank you. Ay, kumusta? Yung kasama ang kutsara sa loob. Meron ng kutsara, eto. Meron na Mars sa loob. Niluluto eh. Alis mo na. Ay, iyak ako.